Okay. So niya gini-study man nato tong simbahan sa Ephesus no. So kihila. Okay. May tag uban ani nga term sa kung ani sa Hebrew is kihila or assembly or tawag nato sa atong natural nga pinulungan, simbahan o sa English pa church. Okay. So nakita naman nato tong unsa tong description sa Loveless Church. So pwede po ta makapanamig inani ba ko? Makita man na ninyo di ba? For example uh, sa Loveless Church. Okay. Kita man na ninyo no nga naghago ayo pagkahuman, naghago kaayo tapos sa iyang paghago naagi siya pasensya, dayon wala siya compromise, dayon mabinantayon siya, dayon nagsuko pa man siya sa doktrina sa mga Nicolaitans. Pero ang problema lang niya din kay bad points niya, ibiya siya. So gikapoy siguro ni siya no, gikapoy dayon naluya siya. Dayon wala na siya kahimo sa una niyang nahimo. Pero gitagaan siya gyapon higayon sa pagbakod mo nang paghinulsol dayon do the first works o yung repent from where you have fallen and do the first works. So sa ato pa napagyapoy chance gitagaan og chance katong mga actually mo na ni ang mga lagad sa Elohim nga nangaluya, nawala, then mga backslide. Pero tungod sa gugma sa Elohim, gitagaan gyapon niya higayon nga makabalik o makabakod. O sa diha nga makabalik, makahimo siya sa una niyang buluhaton, matay manggali siya nga inulsol nakahimo sa describe din no, ingon din nga tagaan gyapon siya og ganti, allow to eat from the tree of life in the midst of the paradise of Elohim. So naa siya gyapon rewards. Okay. So ikaduha ani igsuon kani the church age na kanay persecuted church. So makita nato nga simbahan kini nga gilutos. Then ang description din ni Yeshua, ang pagkaplasta ni Yeshua din simbahan na siya ang una og katapusan o siya ang namatay nga nabanhaw atos kinabuhi. Ang mga good points ani is works for Yeshua in tribulation. Sa ato pa kini nga simbahan dasig kayo no nga bisag daghang kay pagsulay paglutos nagwali gyud gihapon, nagtrabaho gyapon sa buluhaton sa Elohim, wala siya kahadlok. Kaning persecuted church, especially niya sa mga Islamic countries o sa mga communist countries, na mo insist gid sila sa pag-exist, no? Kanang bali tudlo gid sa pulong, di gid mahadlok, bahala mo kinaunsa, bahala nga kung sa among damatan, basta kay nakatuman gid sila sa buluhaton sa Elohim, mao ang pagsangyaw pagwali. So muna nga mo puri ang saad ni Rabbi Yeshua nga kung inana ang imuhang buluhaton, inana imuhang pagkaplastar, nagsaad siya nga siya ang una o katapusan o bisan mamatay ka tungod sa paglutos, na ay pasalig si Yeshua nga banhawon ka, sama po nga si Yeshua gibanhaw. So mo ni ang iyahang good points, no? Works for the Lord. Works for works for the Lord or labor for Him. Church works for the Lord in tribulation. Sorry. Works for Yeshua in tribulation. Okay. So nagtrabaho yun siya. Works for Yeshua in tribulation. Then, make themselves full even they are rich. So, kita ba ninyo siya? Kana bitong karon no? Sabot-sabot na kudugang ani kay daghan kayo labi na dito sa Islamic countries. Nga even nga mga noble family sila no kanang pagkailan ni Rabon Yeshua giilan nila nga pobre ginaugan gid nila ang ilahang standing ilang nga mga dato then nakadungog mo daghang nadugan ani nga testimony nga mao gid ang ilahang pagkaplasta make themselves poor even they are rich uban ani mga dato kay stand pero ginaog gid nila ang ilahang position o nagpasama gid ni Rabon Yeshua nga nagsangyaw gilutos no dayon enduring the suffering like imprisonments and tribulations. So klaro kay ni dito ni sa mga communist countries nga pipila lang kayo ang ilahang pagpamuhat pipila ka mga tuig patay, no? So mo ni ang mga Smyrna kanang persecuted church. Usually dito ni siya sa mga Islamic countries, sa mga communist countries o sa kana bitong mga country nga dili siya Islam, dili pud siya communist, pero kanang mga gitawag nato og mga natives ba kanang naay mga kultura bitaw sa witchcraft na sila mga kultura sa ilang mga tradisyon so pareha atong salida bitaw nga the last spear nga dito to sa Amazon River dito dapit sa something sa Colombia o no Ecuador so dili to Islamic di po to communist pero ang nagpuyo dito
mga mga native nga mga tribes ba. Hindi sila gustong maduulan sa mga tao. So, gi-attempt gyud to og 5 ka missionary, mga lalaki, pero pag adto nila dito, murag gi-deceive sila dayon, gipamatay sila, gibangkaw sila. So, ang nagpadayon silang buluhaton, ato na lang ilang mga asawa. So, nabilang gyapon sila adto sa mga persecuted church kay dasing ang gid kay sila. Gani naay isa ka part diri sa India nga dili gid pwede maduulan kabasa mo na sa YouTube no. Oh, nga naay isa ka part din ha nga ang nagpuyo mga natives dayon. Di gyud makasuloy dito ang mga stranger. Gani naay nakasuloy dito nga vlogger, di ba? Nag-vlog siya. Oh, wala nay unsa pa wala nay follow up karon og maunsa na siya. So posible gyud siyang ikatay pa siya dito or unsa ba siya dito. Pero siyempre inana man ng mga vlogger no kasi katut sila ba nga ato sila ni mga nakita kay aron nga masikat. Ang nakapangit lang kay para lang mapopular sila. Unta og ang mga missionary to niadto dito nagsangyaw ani nga mga natives. So ug nangamatay sila, dako pag sila himaya nga madawat. So anyway, mao ni ang mga kani mga church in Smyrna, mga kuan ha kanang gilutos gyud ha. Grabe gyud nga paglutos. So naa ko na nahitabo dinhi, gani nakakuan ko ani katong si Kuya Jenny nga Rojas katong ibaw na mga evangelist nga grabe gyud ang iyahang paglutos. Since sa iyang pagkakabig, gilutos na siya siyang family. Grabe ko mo to siya kay mga testimony. Dayon, dito siya na-assign sa Marawi. Pag-assign niya sa Marawi, nagkain sila mga converse ng mga Maranaw. Then pagkahuman adto, nato siya to sa Bohol kay iyang gid adto is kanang mag-convert gid og mga Islam o mga Catholics. So dito sa Bohol, dito gid siya na natiwasan, dito gid siya ni pahulay kay murag something ang dunggan nga naa siya gibalik-balikan nga simbahan dahil nasuko ang mga pare dayon wala man takay bulok kasi nagpatay sa iya ha pero sa nahibawaan na report nga kanang ang iyang pateng lawas gilabay dito sa kanal o ang iyang ulo gibutos og plastic pa nang gilumos bitaw siya kay siguro ang uban wala na gyud makaangay kay syempre kung sangyaw ka nga i-convert nimo ang lain nang naghampoy mga leaders o simbahan nga mga suko so kato siya bilong gito siya sa persecuted church dayon mo niyang iyahang enduring suffering then may experiences sila og imprisonment and 10 days na tribulation so tan-awa na ninyo ang sa China daghan kay dito no kuang dito sila dito nga church kanang persecuted church dito sila labi na katong nagsimbag yun ang ilahang simbahan na sa mga underground churches na kanang simbahan na gyud nga to ay magsimba to sa wilderness magsimba dito sa snow o aron nga dili makuha sa gobyerno manotis o tuwa sa mga balay-balay dayon asa kita man ninyo daghan naman karon expose naman na siya dahil lately man gali karon ang government sa China kanang nanggakop sa mga simbahan pangdakop nila ang mga leaders o pang priso nila so kamo na amo ani ang bad points nang niya mo nang gi-encourage siya nga ayaw kadlok sa to pa nawi ni kadlok normal man kun sa tao mo hindi nga do not fear any of those things which you're about to suffer so ayaw lang kagkahadlok ato pa no by nature na gitay kadlok pero gi-encourage siya nga ayaw kadlok okay ang iyang remedy is be faithful unto death kung nakinan-anon lang sa imong gihuptan nga patuo kay kung maka-overcome ka ingay siya dinhi be faithful unto death and I will give you the crown of life so mao to ang iyahang ganti nga kung magmatinud-anon ka hangtod sa katapusan tagaan ka sa korona sa kinabuhi so ang iyang rewards is given the crown of life not hurt by the second death so kamo ba na ha kamo na ang simbahan so murag di siguro no okay ang number 3 church in Pergamos so I wonder why unsa gini nga mga klase sa simbahan nga grabe kanilang daan o ani problema kay compromising church daghan man ni no daghan man nga diri lang daan sa iligan daghan man ko nakita ng mga simbahan nga mga compromising pasabot kay compromising kanang ga-adapt pa og unsay standard sa kalibutan no ug unsay pamaagi sa kalibutan ipasulod nila sa simbahan or unsay gawin sa kalibutan gaawat pud sila o mo ni pasabot sa compromise okay mo ni ang Pergamos okay ang description diri has the sharp ang Yeshua has the sharp two-edged sword so matingala ka nga anong mo ni ang pagpakita ni Rabbi Yeshua nga adunay duha ka mahait nga suwag so pasabot ba nga ang iyang pagpakita nga naa gid siya pag-divide kay sword gali means na ay division i-divide nimo unsa tong tinarong ug unsa tong dili matarong so mo nang pagpakita ni Rabbi Yeshua nga ingon nga compromise di gusto si Rabbi Yeshua nga ikaw kato na pamagi sa ilahin padulong lang gid ka diha dili ka mo mo out o sana mo adapt pa or sa Bisaya sarap dili ba mo hukot or dili ba mo compromise English mo na anang dili ba mo pa yun
Oh, so mo ni, no? So kani daghan kay ni kay kini perkamos mo ni kay halos-halos makita nato karon sa mga simbahan. Dayon ang good points lang is nanambaho po sila kang Yeshua, no? Gani bisan pa manggali sa trono ni Satan. So actually kani sa perkamos during sa time nila according pa nabasa man ko na sa Open Bible nga kanang perkamos naa diha ang trono ni Satan. Kanang naamay daghang salita nga makita nato no kanang naagi diha ang iyang trono. O gani according pa sa akong nabasa nga naagi siya kanang lingkuranan. Nan katong lingkuranan during ato nga time gani ilahagin na nga gi-preserve na kanang trono kanang lingkuranan gyud ni Satan nga believe to be nga according sa ilang tinuan nga mo ang trono ni Satanas. So during sa kay Roman Empire may nagkuan ato nag-rule atong una. So katong nga lingkuranan gikuha to sa mga Romans gidala sa Rome, Italy, no? Dayon dito to gi-preserve. Then pag abot ni I don't know of it seems na preserve man to siya usa to siya nga nakuha naman no kanang pag-abot ni Benito Mussolini, kabalo Benito Mussolini katong usa sa dictator sa Italy. O nilingkod siya anak. O ni kuan po siya, nilingkod siya anak sa trono. Kay siyempre under man ni ang Rome, siya may nagdumala sa Rome. So nilingkod po siya anak. So pasabot ba nga kani nga mga katawhan bisan og lugar ni Satanas, no? Nanarbaho gyapon mo bilang nga works for Yeshua even nga naa dito ang lugar ni orang trono ni Satanas. Dayon, hold fast to the name or hold fast to the name of Yeshua. Bali, naghupot gid sila, no? Kita ko nimo nga kanang may trabaho nga walay kahadlok ka nang sanang sakit sa pa natin ha. No pagkahuman kanang lig-on kayo nga naghupot gid sa ngalan ni Yeshua, unya wala po nila limod or gi-deny, no? Did not deny sa ilang pagtuo bisan sa panahon sa mga paglutos. Ug gani usa sa example ani ang kamatayon ni Antipas. Usa sa faithful martyr adto nga simbahan gipatay. Dayon ang bad points lang ani nga simbahan kay have the doctrine of Balaam. So gi-adapt nila ang doktrina ni Balaam. Sa man doktrina ni Balaam? Love the wages of unrighteousness. Kanang mahigugmaon ba sa kwarta nga gikan sa pagkadili matarong. No? Siguro na ay kani nga simbahan, na ay bribery, bribe no, na ay bribe, dili kay dishonest, may tungod sa financial or kanang corrupt o kung sa kwan pa, para na gobyerno ron corrupt. No? So, nahigugma siya anak kanang may tag doktrina ni Balaam kanang naag kay paghigugma sa kwarta. Nya, sabi ang pagkapahilo na pagid sa kwarta kay naangko nimo nga dili pag yun matarong. Mo ni ang doktrina ani, no? Dayon put a stumbling block. Nahimo kang kapangdulan sa simbahan. Dayon eat food sacrifice to idols. So kung unsa to mga kapistahan, makaon po sila. No, matupod, no? Atan ko born again. Maghuman pista karon sa Iligan. Ang silingan naghanda. Naghanda og mga litson dito, makaon pod. Dayon ra mga wala man na maghanda sa kuan idols niya. Para man ni naghanda lang ni. Pero ano maging mag-ihaw sa adlaw pista? Di ba? Ano maging mag-ihaw og dili ginaadlaw. So, klaro lagi kayo nga nag-ihaw ka anang babuya o anang animala tungod anang adlaw kay niabot nga kanang adlaw pista man ini nga itawag nila og santos. Na gani uban mo magali kanang mag-andam pag yun nga magbuhi og baboy kay pagkabutan nga pista ihawon. So klaro na kay nga ani mo didikar kanang hayupa. So ang hitabo pud ani mangaon pud sila, no? Eat food sacrifice to idols. So kusog mo kaon og mga halad-halad simbahan. O siguro maabot ang kalagalag kusog kay mga on sa pagkaon sa patay. Diba? Diyan inana to yung kuan diyan, no? Mga tungod dito sa kuan, born again na mo, basta tuwa dito gibutang sa pansyon nga pagkaon inyong kuwaon kay inyong kanon. Kinod ba to diyan? Adi diay? Ha? Ha? Sa wala pa mo born again. Pero sa na-born again na, mga ang yapon din na. Kami una ang trabaho. So okay yapon to. Ang kanang pagkaon bawal man kayo sa pulong nga moadto gali ka sa moadto manggalit ka sa pansyon pwede ra nimo limpyuhan dito pero bawal ang istorya kay you are talking to the dead, so that is an abomination sa Elohim. Dayon siyempre ang taga-kalibutan wala man gid sila kabalo nga kanang daotan ba nabili, no? So moadto dito sa interior mag-offer o maghadala og mga pagkaon labi na itong mga paborito nga pagkaon atong namatay. So thinking nga ang patay mutilaw pa sa pagkaon na ingon din sila nga nahurot lagi ang pagkaon ay bakod itong patay bagkat lawon or tunga sa gabi pero ang ikaon silingan, diba?
So muna, actually nabilong na diri sa simbahan sa Bergamos compromise. Dayon nakaparat pa gyud kay commits sexual immorality. No? Within sa simbahan, pwede ra nga mag-live-in. Ha? Live-in, simba, di ba? Nagaliuban ani nga, nga batan-on mo, exercise, free love. Pero kasimba gyapon, so leader. Gani uban pa siguro magdadasig. Pero luyo day adto, na ay gihimo nga di mao. Pero ang simbahan, okay ra gyapon, as long as mo simba ka, okay ra gyapon. Na bawal man na siya. So mabitan lang ingon diri nga, ang bad points niya is commit sexual immorality. Meaning fornication, na ay live-in, or na ay nag-uyag tulod sa simbahan nga nidangat na nga to di siguro may kag mga na ay sexual acts pero touching, kissing yan natin so mo nagakitabo fornication dayon sulod sa simbahan na ay adultery no na ay pagpanakaw nya still ang in charge dito okay ra na basta kay mo simba di ba so muna no dayon pwede po mo simba ang mga tomboy as long as di mo sila tabta basta kay mo simba lang mo or bayot ay mo kumagali si brother na ang nagsong leader dito, lalaki, nagsanina ugabay, nagsong leader pag simbahan. Tinagugala? See? So, muna ang nakaparat. Dayon, ada Nicolaitans doctrine. Na nalimot lang yung kuani, no? Kaning unsa ning doktrina ni Nicolaitans. Assignment lang na ninyo. Unsa ning doktrina sa Nicolaitans nga dungtan pud sa Elohim. Mo manggali na no nga ang simbahan sa Ephesus kanang usa nga nakadaig si Yeshua kay they hate the deeds of the Nicolaitans. So, wala, di kaligot-gutan nila ang mga buhat sa mga Nicolaitans. Pero kani nga simbahan, gi-adapt nila ang mga Nicolaitan doctrine. So, ako lang ni siyang ikuha na ako'y nalimot lang gipan gistudyuhan ko naman ning Nicolaitans no nga simbahan nga nganong gyud nga gikaligot-gutan ni siya sa Elohim. Okay, i-assignment lang ninyo kay later on ako na ni-discuss kung kita na ako ni siya na anak ko ikuha na nalimot lang gyud ko kunsa ni nga doktrina. Okay, anyway, dili na siya according pa diri sa atong nabasa, dili na siya madawat tubangan sa Elohim. Pero gidawat ni siya sa simbahan sa Bergamo. Okay, ang remedy niya is naa pa siya gitagaan pa siya chance no nga bisag mao ni iyang ginuhatan, naghimo sila ani, so naa ay remedy nga kinahanglan, naa ay pagkinulsol. Okay, repent. Dayon, ang judgment niya kung di siya magkinulsol, Yeshua will come quickly and fight with the sword of his mouth. So mo adto si Rabon Yeshua, mamisita si Rabon Yeshua o mo judge si Rabon Yeshua pinaagi sa pulong nga magagula sa imba so na ay punishment. Okay, pero kung maka-overcome po siya, ang iyang rewards is hidden manna to eat. Doon na siya wala gyud kayo kuan ani mga promise sa Elohim no kay para sa tuwa. Kung kita'y pabutong radag mayroong man kaini nga mga saad, no? Wala ko man guna matugkad sa mga mystery ani. Gani ipadungog man ko ni Mrs. nga paminaw ra bud aning sa ka preacher nga nag-discuss gid siya about ani nga mga simbahan. So since na kini atong teaching karon is basic man ni siya, so kamo na lang po'y mo-study unsay mga katong pagpahingkod may tungod aning sa Book of Revelation. So sa ako lang po ning i-share sa inyo ha, basic lang na knowledge ni, pero siyempre kay basic elementary. So naa pa ni siya mga higher kay nga pagpasabot. So kung gi-convict mo sa Elohim or giingnan mo sa Elohim nga mag-study mo further aning revelation o makasabot mo, okay, do it, no? Mo anak ninyo kay pwede po na ninyo ipaambit. So far kay dili man gud kay ko incline aning Book of Revelation. Dili gyud kay ko kanang akong concentration na adin ha. So mo nang basic ra gyud kay akong hibalo. Pero wala ko na nagpasabot nga diha ra po tataman. So kung gi-convict mo nga mo study further, no? Kung gusto mo nga masayo gyud ani kay libre kay daghan man po makita nato nga mga preacher nga nagpalapad gyud ani nagpadayag gyud ug unsa gyoy kanang dili lang basic kanang dugang ang pagpasabot may tungod sa libro sa pagpadayag. So bisan gani sa mga simbahan no. Okay. So mo ni dan and rewards niya para nang hidden manna to eat. Ako lang murag para nato gamay ra man ang promise pero in the spiritual wala mo na tumatugkad unsa nang kabukat ng mga saad. Pero kung mo na gisaad sa ilong sila ha, bukas na tubangan ni Revelation no. Special na nga mga promise para aning simbahan. Hidden manna to eat, a white stone with a name written on it that no one know except he who receives. No? Siya nga nagdawat. Okay. Correction nila niya akong grammar of English kay kung ano akong nasulat. Okay. So dili tagaan ka og puti nga bato. So dili na siya ordinary nga bato ha kanang kuha ko na nimo suba. So ang Elohim pamuhatag na siya og stone. O sabot special stone na siya, spiritual, sa spiritual na pagsabot. Like for example kanang diamond. Considered as dili man na siya minerals man na siya di ba? Gani sa kaning sa materials bitaw nga gi-build sa kanang holy city kanang New Jerusalem. Wala makita diha ang diamond.
Sa garang gibutang to topaz sa pagyud sardonyx unsa na ang mga precious stones nga wagay ko kailaan na. Ngano wala maapil ang diamond kay ang diamond di ay pag maigo siya og light opaque ang iyahang reflection kanang wala siya black and white na siya ba. Pag maigo siya sa light. Whereas og emerald, sardonyx, pag maigo siya og light, mo produce siya og different colors nga naghatag siya og grabe nga kaanindot sulod anang syudaran. So mo na makita ninyo, ako man nang i-search ko kay na usa dito ka picture, nag-study gid siya nganong wala ma-involve ang diamond. Kaya ang diamond pag maigo siya og light, wala siya ikahatag nga nindot nga color. It's just black, no? Black ra gid iyang ma-produce. So mo na ilahang findings. So mo na nga wala maapil ang diamond. Pero kini dire a white stone with a name written, special stone na siya ha. Special stone na siya nga islat yan nga lang. So maybe kani siguro nga stone, siyempre wa man ta kabalogon sa ni mystery niya dito sa New Earth and Heaven. So posible nga mura ni siya passes nimo ba. Nga una ka ani nga bato, pwede ka na kay katungod nga mosulod ba ani nga kuan ani nga dapit o ani ba nga syudad o ani ba nga privilege. So naagya po na siya gamit. No, wala ta kabalo kay para sa nabasa bato ra na gisulat ako ngalan. Ina na ka simple atong understanding pero wala ta kabalo kun sa mystery nganong tagaan ka ng bato nya gikungit imong ngalan ana dinha. Gani pag abot nato sa langit lain ang putong ngalan. Balo na. Naabot tay bag-ong ngalan didto. Heavenly name nato natay gitawag og natural name kanitong atong ngalan diha sa birth certificate. Gani naabot tay ngalan sa biblical karon. Pag abot nato sa langit, naaapod tay ngalan ihatag ni Aba Elohim sa tuwa. Sino ko ni Yeshua? Dili man Yeshua ang ngalan sa langit. Sa may ngalan? Word of Elohim. Di ba? Katong sa Revelation? Ang Yeshua dili ra na sa kalibutan. Dito sa langit, dahil ang ngalan. Mo ko na sa tuwa. Pero ang basihan sa ngalan nato sa Book of Life, posible nga ang imuhang natural name or ang imuhang biblical name. Pero importante, atong ngalan nasulat sa libro sa kinabuhi. Kay naabi pa mo dito na isa ka book nitha, isa ka simbahan nga kung di ka maghinusod akong papason ang imong ngalan gikan sa libro sa kinabuhi. So anyway, kamuha nin siya. Saman, naamo ni nga simbahan? Amo ba ning Pergamos nga simbahan? O kani karon daghan kani sa mga kasimbahanan karon kani gitawag na to compromise nga pwede ra gid kaayo nila. Nauna no? Kita na ninyo. Okay. Ang ikapat mo na simbahan, the church in Thyatira. Kining Thyatira, corrupt. Dire, compromise ba lang? Dire, corrupt. Kung saan ang corrupt, dumot na kasimbahan. Pero, kita nimo ang love sa Elohim, gitagad yapon sa Elohim kini nga simbahan. Tagad yapon niya ni nga simbahan. Dahil ang yung description din ni, ang aduna siya yung mata nga sama sa flame of fire. So, ganun mo ang pagpakita ni Rabon Yeshua, pagpamatuod nga kaning simbahan kinahanglan mahadlok ta kay naa ay film ginaglantaw nato nga ang mata sama sa sigas kalayo. Muna yang pagpadayag. Dayon ang iyahang tiil sama sa fine brass. Pasabot ba nga kanang di ba fine brass gali kanang giagi gyud og kalayo. Siguro kani nga siya grabe ni siya kalagan. No? Dagan nga sige pangita og mga unrighteousness. Fit bitaw kaningon sa pulong nga ang tiil nga kanang abti kaayo paghimo og kadautan. So, muna pagpakita ni Rabon Yeshua nga, his feet like a fine brass. Actually, kining atong mga tiil igsuon, according pa sa Bible, kung kanang tiila nagdala sa may balita, beautiful kay na siya. Diba? How beautiful are the feet of those who bring glad tidings. Nagsangyaw ka. So, ipakita nga, niyang tiil sama sa fine brass. Dayon, ang pagpakita ko niya is one who searches the minds and hearts. So, pagpasagot nga, ang Elohim, si Yeshua, nagasusi sa mga una-una o kasing-kasing. Ani nga simbahan. Kaya corrupt naman, dunot naman siya. Dayon, rewarder po siya. So, munang gipakita ko ani nga simbahan, anong gitagan niya sa Elohim, kay naapo siya pagpanabaho diha sa kang Yeshua. So, muna yung good points. Dayon, naapo siya gugma. No? Naay trabaho, nanarbaho gid sa Elohim, kugihan po. No? Dayon, naa siya gugma, naa siya pagpanirbisyo, naa siya pasensya sa trabaho sa Elohim. Dayon, ang nakakuan lang kay works niya, the last are sali na ingon mali ni. Sa mga simbahan, Thyatira. Okay, ang Thyatira, ingon diri nga hold fast what you have. Thyatira na to. Ang trabaho mo diya. And for your works, the last are more than the first. So, ang katapusan, mas maayo pa kaysa sinugdanan.
So masabot ang yang mo ni yang good friends, no? Pagsugod niya kanang ingkag asik istanan. Sa katapos niya grabe siya kadasig. So mo ni ang mga maayong puntos na nakita ko ni Revolution ning simbahan. Ganig lang naa po siya mga bad points. Gawas nga nanagawa niya sa iyo, na siya guman, na siya servisyo, na siya pasensya, o nindot kayang pagpanarbaho, no? Ang ihapong bad points is gi-allow niya si Jezebel. One, herself, who herself calls a prophetess. So kabalo mo kang Jezebel? Kini si Balaam, kita ninyo ang iyang unrighteousness. Kini po si Jezebel, moon ni propita ni Baal nga nag-encourage og pagsimba og Diyos. Nag-encourage og kanang sexual immorality nga kanang magsimba bitaw ka sa idols, maghubo mo tanan, then mag-commit mo anang sexual acts. Nakita mo ko aning salita no katong usa sa kanang gitawag nga kita niyang saya pero di na ko encourage na sa mga bata kay gilad man to siya for adults only man to nga salita. Dili adults nga kanang pornography dili kanang niadto sila anang simbahan dato kay nga kuan ba kanang nga place is naa siya tunga-tunga sa lasang. Dayon ang makaadto dito katura pong member adto nga simbahan. Dayon naa sila yung mga passes layo pa kanang kita na sa kamera. Dayon na sila schedule sa pagsimba. Pag abot nimo dito, magtakuban sila og kanang black na sanina, dayon tabon tanan. Dayon naa sila ito blood bath kanang naay dugo dito nga ilang liguan. Andon pa sa to nga dugo pa to sa mga animals. Mag blood bath sila. Pag human naa sila sermon dito, dayon naapod sila gitawag og Queen of Satan. No, naay babae po dito nga gihimo nilang queen. Ako dito sa dapil, that is true. Tinuod gyud na siya. True story man ta ko nakita. Dayon ang ilang himuon nga queen dito kanang bitong pagsimba nila ilaha tong gangiton ilay mo gamit adto nga queen then kato nga babae is gikuan nila og drugs para maka-injure. Dayon mo to ilahang mga ritual ba actually involved gid og kining sexual immorality. Dayon paghuman adtong ma-perform ato nilang main nila kamo nga nag-attend dito kung kinsa inyohang katapad nga partner naghimo mo og mga sexual acts kanang immoral ba kung imong katapad diha lalaki kuhaon ninyo ito inyong takuban yung sanina ba dayon paghimo mo atong dili maayo so mo na gihimo ni Jezebel natupling ka naa sulod sa simbahan nagtuo kang Yeshua pero naa sila aning mga sexual acts mga dulong tanan kay sana nya kato nga salita kay kuya kay lalaki babae dayon kuang gid kayo kanang ngingig gid tan-awon ba mura kag nakakadiri no mouna ang gi-adapt ni Jezebel nga doktrina. So mo nang suko kay siya din ingon dia nagtudlo be teach and beguile the servants of Yeshua to commit sexual immorality. Beguile ka ng dani. No nagtudlo og ng dani sa mga alagad ni Yeshua nga maghimo og sexual immorality. Mo na ning ko no apil po ni siya pare ani bang dili nga nag-commit sila sexual kani sobra ni siya tungod sa kaning kang Jezebel nga doktrina. Na-imagine, sulod sa simbahan naa sila yung mga acts, mga sexual acts, immoral acts nga ilang gihimo. Dayon gawas ana, gitudlo pag yun, gitudlo o gipangdani ang ulipo ni Yeshua nga mo commit og sexual immorality. Nga pastor na ka? Tudloan ka nga, di lang man na pastor kay acts of love na siya. Balingita atong may mo bitaw nagdiri sa to wala nag-apply nato ng kana bitaw sa Romans 16 ba no nga greet another with a holy kiss, di ba? Sa panahon ni Paul, ang mga kaigsuonan mag-greeting sa sila kiss. Na diri kay wala na to nag-adapt kay si grandma na trumaan na kay tung na-assign ko sa mangga. Naigsuon nga nag-apply ana. Ulitaw to siya. Pag humana mo og kining nang let there be love katapusan. I love you with the love of Elohim. Gikisa niya tong asawa sa ninyong igsuon. Pagkakita atong bana, nagsilos. Nahinom din naman nimong away. Kaya, ang pangutana kay, ngano katura po yung kikisan nga igsuon nga babae nga naghamay mga babae. So, mo ning siguro mga di na i-apply nato dire kay basin pamano nga naamoy ko apply nga brotherly kiss man ni igsuon. So, ra gid siya ma-apply sa mga katura mga balaan na gyud nga wala na gitawag nato og mga sa pananga sa sulod, no? Okay. So anyway, ingon diha, gitudlo og nang gani sa mga ulipon ni Yeshua nga maghimo og pakigilawas. So mo nga bad points.
Nya gawas pag yun, eat the things sacrifice to idols. Gakaon pag yun og mga bihalad sa mga Diyos-Diyos. So, huna-huna ha, simbahan sa Elohim. Mga bad points. Dayon, imong diri, okay, gitagaan siya og higayon ni Yeshua nga mag-repent. Pero, wala yun mag-repent. Pero wala gyapon gihatag ang judgment. O ang judgment, cast into sickbed. Meaning, gitagaan og sakit. O, kana bitong, kanang ingon dito sa 1 Corinthians chapter 5 nga naay nahitabo sa simbahan sa Corinto nga naay tao nga nakighilawas siyang mama. Di ba? O, bali ang mama ang bana, dayon ang anak nakighilawas sa iyang mama. So mo na ingon sa 1 Corinthians 5. Nya gibatay gyapon lang simba. Suko kay si Pablo, ha? Kanang binuhatan mismo gali sa mga simbahan sa mga hintil wala ginahimo nya diha nood ka mong Corinto inyohan nang gialaw. O ingon siya nga itong yan na ni Satanas kay aron nga to the destruction of his flesh aron naapay higayon nga maluwas ang iyang spirito. So i-disfellowship na siya. So mo man ni hitabo kung iyan ang tanaw nanong naay Christmas celebration. Ang nahitabo ana ang original gid na kung tanaw ninyo no. Ako igo ra man pud ko refer kang Alberto nga history katong Jesuit priest nga nakabig sa kang Rabbi Yeshua. Nga kanang December 25 is ilaha man ang gi-attribute nga mao na ang pagkatao ni Yeshua di na mao si Yeshua natawo siya sa tabernacle September 26 according pa na sa mga nag-study gyud kalendar ito nang sinanay Yael 26 mention ko nay ulahan kanay nga natawo gyud ka sa adlaw ni di natawo si Yeshua pero ang December 25 natawo diha ang anak ni Semiramis nga si Tamus. So nahitabo bali kanang si Nimrod anak na siya ni Semiramis. So si Semiramis na siya ibana. Pagkamatay sa iyang bana, si Nimrod, no? Nakighilawas sa iyang mama. So, nanganak sila, muna si Tamus. So, si Tamus. So, muna nahitabo ani sa 1 Corinthians 5. Dahil kanang sa December 25, dili na si Jesus. Ang natawag diya si Tamus na. Nga anak ni Semiramis o ni Nimrod. So, muna ito ng kanak nga binuhatan, wala malipay ang angkol ni Nimrod, muna gipatay siya according na sa Genesis. So, muna igsoon, ha? Ingon na cast into sickbed. Kanang naabi tayo mga tungod ang ilahang binuhatan na naka-experience na og AIDS. AIDS, HIV, gonorrheal disease, no? Gonorrheal disease kanang mga sakit bitaw sa kinatao sa tao. Muna nahitabo, pero gitubong ni siya kay bang mga nakahinulsol. Pero cast into sickbed pasabot grabe na ni nga judgment, no? Tungod sa ilang kani nga bad points. Dayon ingon diha, great tribulation to those who commit adultery with her. So, ang judgment niya, grabe nga tribulation. Imagine lang dali ha, si David, nakakommit siya adultery, kang Bathsheba, o pagpatay kang Uriah. Kita niyo ang judgment, gikan sa iyahang paghimo adto, gipasaylo siya sa Elohim, pero ang consequence, wala gid mawala. Trouble in David's house. Hangtod nga namatay siya, gubot kay ang kingdom. Yeah? Bisan galing, kamatjunon na siya. Nag-ilog pa ang mga anak, kinsa gimusulod niya. Gani si Adonijah, kay nung siya, ako siguro mo ay kining kinabubangan, ako gimusulod ani. Naguna-una na siya. Na di ito ang gidihugan kay si Konman, Solomon. Kita ninyo, tungod to sa iyahang kalapasan. Gani, ako naman istorya ganina, na si Solomon, sa diha nga nagpakasala siya, pagsugod niyang pagpakasala nga nibiya na siya sa Elohim. Actually, edit evil, pero according pa sa mga author, no, nga sa katapusang gutlo ni Solomon, nakarepent man daw siya. Kaya nasulat pa man niya Ecclesiastes nga, let us hear the conclusion of the whole matter, fear Elohim. So, naa siya'y pagbawi sa katapusan. Before siya namatay, nakaanggo siya. So, Philip to be nga, daghang po nakakita ni Solomon dito sa langit. O gani, kadungog man ko nga testimony, no, nga usa nga gitugutan nga mag-prepare sa marriage supper of the Lamb. Kanang magkuan dito sa kasal, di ba kanang kasal? Naa mag-reception ana, naa mag-arrangement sa mga tables, asa ni pangplastaning mga guests ana. According ato nga picture, si Solomon iyahan ng siya gi-assign dito nga mag-arrange anang marriage supper of the Lamb. Okay, kita man nga mismo gali sa iyang kingdom, naka-praise kayo ang Queen of Sheba sa iyaha tungod sa arrangement sa iyang kingdom. So, wisdom gito, yun sa gyud na pag-arrange niya ka ng reception, asa to ang king, asa to ang kuan, wa ko gid king arrangement.
So, according ato nga preacher nga ang gitagaan nga taha sa pag-arrange sa marriage supper of the Lamb si Solomon. So, klaro di ay nga bisan si Solomon during sa iyang time diri nakasala siya sa Elohim, nakabakod siya, nakauli siya sa langit. Pero anyway, ang iyahang nahimo nga sala na ay consequence. Imbis unta kay malinawon kay ang kingdom, mo magali na nga giminyoan niya tong daghang kaayong mga princes, gipangdawat na to ni mga gift manggutos sa kada nasod sa ilaha. Sa iyaha. Kay aron nga walay gubot, sige ipasawa na lang. Pero itong hitabo bitaw sa Lanao del Norte, kabalo mo ang story ni sa Dimapuro o Gibranza. Politically, magka-rival na sila, magkontra na sila. O mo nang namugna ng mga ilaga o barakuda o grupo-grupo. Na karon kay di man gyud ni mag-Gibranza o Dimapuro, di man gyud di man gyud magkauyon. Hitabo, ang si President Marcos na gyud. No? Ni adto gid no, I don't know ni adto ba gyud si President Marcos sa Lanao o sila gipadto sa Malacañang o gitambagan. Gingan ni Marcos si ang mga di ba puro nga kasi Ali pa man ang pano to. Ikaw Ali naa ba kay anak nga lalaki? Siya na Mr. President kinsa man si Abdullah. Ani po Kibransa, gingan po ikaw Kibransa naa ba kay anak nga babae? O siya na si Imelda. Sige aron wala nay gubot ang kuan Lanao. Kana si Abdullah ug si Imelda ipaminyo na. So nagminyo man, wala alam mag-away pa mo. Ilang na ng tibok Lanao, kita na ninyong Lanao. Di mapuro, di gil mailisan nga naman. Ang duha ka political mga grupo, nagkaihusa man. Pumunta ni tapupod kang Shilomo. Muna ang Hipto, naghatag po siyang prinsesa dito, utob sa mga neighboring countries sa Israel, para walay gubot, kada nasod, naghatag sa ilang mga prinsesa. Sumuto yung gihimo ni Shilomo nga mga asawa. Imagine, pila yung asawa? 700. Asawa. Illegal na. Pilay concubine. Saan ang concubine? Duway-duway. Duway-duway niya. 300 isa kalibo. Malinawan kay ang iyahang kingdom. Ba? Pero dito na nagsugod ang gubot, sa diha nga ang kasing-kasing ni Salomo, wala nang magpabilin nga loyal sa Elohim. Kasi nitabo, imbis ang kakay gitagaan sa itong nga favor, damo gito tayo siya magmatinod-an sa Elohim, ug unsa to mga kahimuan sa mga asawa nga magsimba og Diyos, mamadlong unta siya adto ug dili siya mosunod. Ang nahitabo ni sunod manuon siya. Okay, tiguang naman siya. So, delikado dahil no, matigulang-tigulang bitaw ta. Mukayon-uyo na lang ta. Uyon-uyo na lang. So, ang sinitabo, during sa panahon ni Shlomo, nga katong naghimo siya na ito, hantod namatay siya, gubot kayo kay naay pirmi, kasamok sa iyang giharian. Ang hitabo, sa panahon ni Rehoboam, nabuak yun ang giharian. So, inanak na yung mga consequence. Pasayloon man ta sa ilin sa atong mga sala, pero ang consequence, magpadayon na siya. So, mamito lang sa mga amahan, ako, take it kay ko anak kay ugod sa sala sa amahan, mapasaylo man ta sa Elohim, pero ang consequence sa atong nahimo nga sala, dili na siya mapasaylo. Mukaon gyud ka sa resulta sa imong sala. So, nakita na to, no? Okay. So, muni, no? Okay. So, naagya po siya remedy. Okay, repent. Dayon, rewards. Okay. Ang iyang rewards, if overcome. Okay, tagaan siya og gahom sa pagdumala sa mga kanasuran. Okay? Grabe ba? Noon pa kaning simbahan na grabe ka, kurap na jud. Pero gitagaan unya wa ka overcome. Lisod-lisod gid i-overcome mo Kamo kuno bi naamo tong simbahan sa unto niyo pag-overcome. Dali magkat ang inyong i-overcome sa inyong dili. I-overcome nimo tong mga pamaagi ni Jezebel, i-overcome nimo ning kaning pagdani o pagtudlo sa pagkungit o paghilawas. Then i-overcome nimo ning pag dili kaon sa mga i-offer sa idol. Kung maka-overcome ka, nakahinulsol ka, tagaan pagdahom. Give power over the nations. Imagine, no? Na, kanya sa maka-overcome, doon siya. Pero wala nagpasabot o di ka ka-overcome, ihatag na si Juan, katara po mo-overcome. Tagaan o gahom sa pagdumala sa nasod, unya, magdumala siya with a rod of iron. Okay? So, posible niya siya igsuon, dito man yung hitabuon niya sa New Earth. New Earth? Millennial. So, kani nga mga kinabuhi, no, nga maka-overcome, banhawon man ta, di ba? Pagkabalik na buhi, banhawon man ta. So, magdumala ni sila dito sa Millennial Kingdom. So, posible, asa sila nga nasod, kaya Pilipino, ay magdumala sila sa Pilipino, sa Philippines. So, nga, tagaan siya gahong over the nations, dayon, magdumala siya with the rod of iron. So, sila muna siya inanam niya pagdumala, no? Na I don't know, kung saan guning, bunalan siguro, kada tao, bunalan siguro, rod of iron. Di ba? Kita, umamuna, magdisiplina tas itong mga anak, bunalan man natong stick. Dire, rule with a rod of iron. Ay, kung ignat ang rod, imo ra ng gunitan din ang mga tao, ubi na nimo dili. Nahaagit siguro ni pagbunan.
Bunalan gid og rod, nya ang rod dili kahoy, puthaw gyud. O ina na ka stricto unya. O sakit-sakit gyud. Dayon give him the morning star. Tagaan siya og na bituon sa kabuntagon. I don't know yun, wala gyud ko kabalo sa nga mga mystery ba. Pero anyway, muna ang reward sa wala ko ka kuha kay unsa ni kabukaton. Sa ako lang nasabtan nga ako kabukaton katurag yung simbahan sa Philadelphia. Pero sa ubang simbahan ani, wala ni kay ko kasabot ug unsa nang mga mystery o kabukaton sa ilahang mga rewards. Okay, anyway, padayon ta sa church in Sardis. Ang kaning simbahan sa Sardis gitawag ni patay nga simbahan. Okay? So ang description ni Yeshua, ang iyang pagpadayag ani, he was the seven spirits and the seven stars. So siya nga adunay pito ka spirito o pito ka bituon. Kamo na lang gi-study ani giunsa ni no? Pangayo mo ani pinadayag. Sa mga puntos lang diri, ingon diri, ang iyang good points is have works in Yeshua. So nanarbaho po ni sila kang Yeshua. Dayon, have few names in Sardis who had not Sardis who did not defile their garments. Okay. Did not defile their garments. So naatoy mga ngalan ato pa naay mga kaigsuonan nga sulod din nga wala gid sila maghugaw-hugaw, no? So mao na ang good points. Ang bad points lang kay you have a name that you are alive but you are dead. Nangalan lang nga buhi ka pero sa tinuoray atubangan sa mata sa ilin, patay ka. No? Dayon, have found your works not perfect before Elohim. So sa pagpanarbaho ay dili perfect. Igo lang, ni-report nito gamay, nagpakita, pag nawala. Or ngayon siguro, istorya lang ang trabaho, pero wala gid ang trabaho. So, I don't know kung sa gining ani nga simbahan, no? Nga ang iyang bad points na siya ngalan, nga buhi siya pero patay na siya. So, kuha na lang, murag, huwag sa kuan pa, ghost. Ghost employer. Mga ghost nga mga trabahante. Para na sa gobyerno, sige sweldo, pero wala nang tao din ha. Mo ni mga kita nga mga ghost, no? Ghost nga mga employee. Mo po ni, ang Sardis, mga ghost ni sila. Naa din ha, pero wala di ay. So, minsan ni sila. Nya, ang mga trabaho, dili na gyud talimatay na. No, imbis kay dasig na, wala padulong na sa pagkamatay. Mo ni ang Sardis ha, dead church. So, ganing lang ning dead church, kay dili ni siya parehas atong Pergamos, di po siya parehas aning Thyatira. So wala man tayo makita nga na siya ay sexual immorality, wala, di ba? Wala po makita nato nga na-adapt siya sa doktrina ni Balaam. Wala po nato makita nga na-adapt siya sa doktrina ni Jezebel. Ang iyaha lang yun is ang iyahang trabaho, no? Kanang you have a name that you are alive but you are dead. Sardis. Or Tamad, yung ni Sister Tamad. Born again siya, pero di lang siya ganang sa trabaho. Mapakita siya dito, pagkawan, wala. Nakamu ko yung nakita po mga batanon nga, pakita ka rin, taluwa man. Yung mga Sardis siguro ni. No? Nya, trabaho po, pagkanaw ni mo, kugi kayo na, pag wala na ka diha, wala na po diha. Yung simbahan sa Sardis. Patay nga simbahan. Naingon din ang judgment, I will come to you as a thief and you will not know what hour I will come to you. So, mo doon, di ba, katubitang mo ni siya. Ang judgment niya nga, dili ta magbantay, dili ta magkugi, na mukalit like abot ang si Yeshua. Ingon nga, kawatan. Kung ito nang sa tuwa din no? Libre yung kaita. Anytime nga mo abot si Yeshua, ingon nga surprise coming, kung naabtan ka nga tuwa ka sa field, tuwa ka, nanudlo ka, naghimo ka sa blotan, ay sigurado gyud ka. Kay mo na ingon, di ba, bulahan ang uliton. Nga pag-abot sa agalon, naghimo sa iyang trabaho. Kung ito nang kita dili kita maluya ning mga works, ay nganuhan. Ako sa mga wala gyud ko maluya na kay nganuhan. Kay kabalo ko nga usana nga assurance nako nga ubalik si Yeshua kanang iyang surprise coming. Kabalo gyud ko uban gyud ko niya. Okay, klaro mong gina, usag gina siyang balika, di ba? Mong ginang, behold, I am coming quickly and my reward is with me to give to everyone according to his works. So sa to pa, usana nga, pag mabalik siya, magdalagi siya ganti para niya ito manarbahon niya. Okay, so muna, no? So, og dili ta magbantay, muna yun diha, remedy, be watchful and strengthen the things which remain, and hold fast and repent. So, mag-inulsol gyapon. So, naani mga kasimbahanan. Okay, ang reward po niya, if overcome.
ingon dinhi shall walk with me in white for they are worthy. So maglakaw po siya nga sininaan sa puti nga bisti kay tako sila. Dayon shall be clothed in white garments. So naa kay sapot. Pabi ninyo igsuon kani di ang kuwaon tang rabon ni Yeshua, di ba kanang ang imagination ako ana akong pagsabot ana kanang pag-surprise coming niya hubok ta nga iyang kuwaon. Dahil pag-abot ito sa langit, dito na tanya bistihan. Tubo mo ana. Ha? Na din ingon sa pulong nga ni gawas na diri nga hubo, muli utang hubo, di ba? O sa ato pa, naay pagbisti dito sa kalangitan. O mo ni diri. Usa na ning simbahan nga sa Sardis nga sulutan siya sa puti nga sapot. Dayon, I will not blot out his name in the book of life. So, kuyaw din nga simbahan. Ha? Kaning kunuhay, buhi ta nga patay, naatay puruhan nga irisod. Parhabaan ng para sa klase, di ba? Mag-attendance ang maestra. Pag-ingon nga, kani ngalan, naaban ni. Mingod, naamam niya, paghuman ni kating classes. Nya, igo lang mo ato dito kay magpa-check og attendance, pero sa klase wala din ha. Na pero pag exam, pag final ana, unsa kay judgment sa maestra. Ato na lang ning kuno niya ngalan, ato na lang ning i-reason niya ngalan, ato na lang ning drop out. Kay wala gini magtarong, igo lang magpakita pagkuman, wala na. So, inani po ni standing nato, ug inaha nga simbahan nga nagpakita ng kadiho niya, wala gyud kay agi ay pwedeng ma-erase imong ngalan. Amo na niya diri, I will blot out his name in the book of life. Pero kung maka-overcome, I will not. Dayon, i-confess ka, confess his name before my Father and before his angels. So, muna no? Okay, pwede na nato to i-reason. Aliho kung sulat ani baby. Kay sumpay kaning sa Church of Bad Points. Pep, ako lang explain. Isulat ni Pebe, kaya talagang Sardis Church in Philadelphia. Okay. Wala man ni bad points ning Church of Philadelphia. Good, mga God, Elohim's promises man. Okay. Okay, so, asa man tani nga simbahan. No? So, notice ninyo ha, lahi po ni siya sitwasyon ha. Wala ni pagpakasala, pero mo lang lagi. Buhi nga patay. Attendance lang. Yung mga ghost ni nga mga igsuon. Ghost project. Ha? So mo nang karon mo na gitawag og ghost project kay naay papel dito nabayaran nakuha ang kwarta na atanan kumpleto pirma pero sa actual na wala diha ang project. So mo po na mo ni ang mga igsuon nga kanang patay. Naa attendance may siguro pag Shabbat sayok dito pag human og dahil nawala na. Attendance lang. Ha? Ayan ang good point agad Elohim's promises. Ayan ang Elohim's promise. Karaan maguna ko ng anak ko. Okay. So diri na punta sa ikaunom nga simbahan. Okay, amo na ni karon kita ni. Ha? I believe nga kita ni. Church in Philadelphia or the Faithful Church. Okay, ang description ni Yeshua, ang iyang pagpakita ani nga simbahan, siya nga balaan o siya nga matuod, no? Pasabot nga kani nga simbahan kinahanglan matinguha gyud pagkabalaan o pagkamatinud-anon. Mo nang pagpakita ni Rabbi Yeshua ani. Dayon, he has the key of David. So, naa ang yabi. Gani, ingon diri, ug unsay abrihan ni Aba Elohim, walay makasirado. Ug unsay ang siradan, walay makaabri. So, kani, murag, kuan kay kuan nga simbahan, kanang, familiarize ko ani kay, siyempre, nagkategorize mo tas ng kaugaling mo sa tanga simbahan. Di ko makaingon nga, simbahan ko sa Ephesus, kay, wala man kong mabugnaw sa akong bugma. Unya, ikaduha po, di ko kanang persecuted church nga grabe ko kanang pagwali pagsangyaw unya grabe ko bulos di ko ana no so wala ko sa persecuted church Smyrna kung po kag compromising church wala man po ko mag-compromise wala man ko mo adapt aning doktrina ni Balaam nga kanang gani gusto ko manggali ko atong assign ko dito sa foundation kay kana bitaw dili na ako na kinayahan bang human na ako Bible study human na ako kanang 3 days ba ko dito so after 3 days muli na ko dinhi tagaan ko kwarta so nabutang na sa kung hauna nga mura mo kung ibayaran ani ay. So, mo tong ginan ako si Mrs. na inara ko na si Virgin nga kanang pag mahuman ko sa kong Bible study di ko na taga kwarta. Kay mura man ko kinuhulan anak kung hatagan siya na ko kwarta, wala pa ko kahimong trabaho. Tagaan ako niya labo offering. Di ba? So mo ni akong patakaran. So dili ko gusto anang malagi ka nang mamuhat nga bayaran. Kay one time wala na sa langit. Kung mahimo, tagaan ko niya pliti, makaulit lang ko diri. Maya na sa kuha. Gani sa akong mga Bible study, di kayo ko guys, itong mga kwarta-kwarta. Gawas lang kung ang topic, may tungod sa kwarta.
So, for example, kana atong igsuon Amerikano. Nag-isgot ko kwarta na pag-abot na mo sa teaching nga render unto Elohim what is due to him. So since nga prosperity teachings man na siya, so nagstorya gyud ko mahitungod sa kwarta, pero pag human ana wala naghihisgot mahitungod sa kwarta. So kasagaran ani nga mga simbahan, no, kanang mga for example mga pastor nga sige gwali og tithe, sige gwali ka na hulo, o kanang mo gina ilahang main doctrine nga kinahanglan mo hatag gyud ka na hulo kay aron mo uswag ka. Wala ko na sa kuha kay dili man na mo ang doctrine ni Grandma sa tuwa, di ba? Nga kanang kwarta basta mga lagad ka sa ilang magsunod na siya. Dili kay imong kwarta mo gipili mo pangtaon ay ulahin ang Elohim. Di na pwede. Ako nang baruganan. Then you cannot serve two masters kung nangalagad kasi Elohim lang yun. Ay wala kay saibit-saibit diha. Ang uban man gud nga gidala ang ngalan sa Elohim pero ang motibo sige pangwarta. So pagkasayang ni mga ulipon. Muna akong baruganan, sayang ni mga ulipon. Kung inana naman lang imuhang muna akong baruganan nga o mga lagad ko sa Elohim, mga mangayan na lang magtinguhan lang ko pirmig kwarta ay di na lang ko mga lagad mo eskwela na lang ko sa kalibutan. So, ngani, nakapanamin ko ani nga, di man po ko simbahan sa Pergamos, no? Kanang, wag man po ko magkaon o pagkaon na gi-offer sa idol niya. Commit sexual immorality, wag man po ko wag man ko mag-commit og kaning pakikilawas. Muna, no? Muna yung pag-examine sa inyo ang kaugalingon ito ang simbahan. Then, mo ingon po ka og church in Thyatira, ng simbahan sa Thyatira, mga bad points, uni adapt sa doktrina ni Jezebel. Wala po ito. Dayon, may po ka nagtudlo og nang gani nga uy magkumita og makikilawas wala ang kuko ana dahil pagkahuman sa pagyon nagkaon sa mga gi-offer sa idol ko ka gali kay magali ko sa wala ka nang simbahan so wala na ka dito sa ikalima nga simbahan church in Sardis unsa man ka buhi ka nga patay wala man buhi gyud di ba buhi gyud dayon may pugkag naakay ngalan, wala po nimo, wala po ka maghugaw-hugaw. So, sabot, dili ka diri. No? So, diri po ka sa simbahan sa Philadelphia, kita man nimo. Okay, ang good points, yung diha, works for Yeshua. Nanarbaho gid kang Yeshua. Dali kaduha, keep Elohim's word. Nagtipig gid ka sa balaod sa Elohim. Gikan karon og hangtod karon. Ang imong kadasig wala gid mo kupas. Gikan sa imong pagsugod hangtod sa imong pagtapos. Karon nisamot noong kapag tipig sa pulong. Nakita na nimo nga nga anak ka sa rich fulfillment. Bitaw nino, usa lang gyud akong i-advise sa inyo ba. Since ang Elohim nagtubag man gyud sa atong mga heart's desire, nagtubag man gyud sa matag usa nato. Dili na basihan nga sa dingi abot na ka sa rich fulfillment, hubiya na noong ka. Dili gina mao. The more nga natubag ang atong mga tinguha, niabot na ka sa rich fulfillment, the more pag ka mag-faithful sa Elohim. Mga lagad ka sa Elohim, no? Di ka magpa-divert, the more ka. Yun na siya ang insakto nga pamalaod unta. Damor nga gitubag na ka, na ay nagpasalig sa imuha. Di na ka mubiya niya. Padayon na ka, matiranan ka sa trabaho gihatag sa imuha. Padayon na ka sa buluhaton. Kanang dasig na ka. Mao na ang kriteria sa simbahan sa Philadelphia. Gikan sa pagsugod hangtod sa pagtapos nagmatinud-anon. So mo na yung diri nga ang iyang good points niya is kept Elohim's word. Dayon, not denied his name. Wala ni mo gi-deny ang ngalan ni Yeshua. Wala kang gamit o Jesus. Yeshua na gid gamit. Wala gid na mo gi-deny. Then ika-upat is keep Elohim's command to persevere. Nilahutay gid ka pagtipig sa pulong sa Elohim hangtod karon. Wala ka mo balhin. Sukad sa imong pagpangalagad sa Elohim hangtod nga niabot na kag 30 to 40 years to 50 years, wala gid ka mausab. Mao na ang Philadelphia. Sa ilang sa uban nga unta, itubag ang heart desire. Nagbiya na noon sa Elohim. No? Wala na magkugis buluhaton, ihawa na sa buluhaton. Wala na mo padayon sa buluhaton. Mao nay gitawag nato og diversion. Mao nay gitawag nato nga wala gid nimo makuha. Imbis na nga gitubag na ka, niabot na ka ang Elohim, no? Nag-concern na sa imuha kay grabe ang imong paglahutay sa imong pagpadayon. So karon kay gitubag naman ka, damo pa gyud ka mo padayon. Mao ni ang Philadelphia. Good points niya. Hinaot ko nga kita gini nga simbahan. The more nga matubag, the more manakabot ka sa rich fulfillment, the more you kang magmatindahan, mo nang inipabot, I press on toward the goal for the upward call of Yeshua. Sumuni, no? Ang nakanindot po na nga simbahan, kaya kung sa iyang diri-tablihan, kapitong nakpandiriper, ika-pito, at na ning Diyoson, katong Church of Laodicea. Okay. So, ang Elohim's promise po na nga simbahan, na siyang Elohim's favor. Okay. Ang iyahang favor diri is set before you an open door and no one can shut. Ano ibig ang Elohim? Promise ni sa mga matintaan ng simbahan.
Ha? Pag unsay abrihan sa Elohim para nimo, walay makasirado ana. Sampo lang, diri sa atong simbahan, no? Diri sa atong lugar. Kung giabrihan na nga project, walay makasirado ana. As long as iya sa Elohim, walay makasirado ana. Bisan pa og gamay kag strength, og have a little strength. Kani little strength igsoon, gamay ra mo. Gamay ra inyong financing. Gamay ra inyong funding. Pero kay open door man na siya, mahuman gina siya. Mahuman gina siya. Gani, kanang gitawag sa pulong nga Psalm 1 to 3, di ba? Katong nag-meditate, mo mo nga simbahan, di ba? Na i-portion diha nag-ingon, whatever he does shall prosper. So mo bisag sa imong sugdan, muuswat kina siya kay ano, nag-uban ang favor sa Elohim. So mo nang nindot ka ining mamatinud-an da. Gani, kaning sako lang mo gina kong ipangayo no nga kaning mga faithful church, dili nan sila ning suffer og mga brutal nga mga kamatayon. Kanang Rani Ismirna, brutal man na, uban ipamusil, ang uban ipanggitay, ang uban ipanggabas, ang uban ipang grabe na. Ang Philadelphia, ako lang nang nasabtan, sa ko nga tungod sa grabe ka nga pagpanarbaho, grabe imuhang dedication, ipapahulay ko ka sa Elohim sa imuhang full age. Kanang ripen age gyud imo ba? Oh, mo na imong kamatayon, mo na ang form sa imong kamatayon or whether ang pagkuha ba sa imo pinagi ba sa sakit, no? Nga sakit nga dili kay ingon nga gipanisan kasi imong sakit kana. Sakit lang nga for example, gihatak ka, then ulit na dayon ka. Oh. See? Mo na tong imong pagpanukad sa gingharian. Okay, so muna ingon niya diri no. Have little strength. Oh. Keep Elohim's word. Mo na ni ang iyang kuan. Not deny the name of Yeshua. Okay, mo na man dito good points man siya. So, ang encouragement ani nga simbahan, hold fast what you have that no one may take your crown. Naa na kay corona. Oh, di sa liga na kay corona. So, ang rewards ani, imo ang kang make him a pillar in the temple of my Elohim, and he shall go out no more. So, meaning to say, kaning himuon kang haligi sa templo, no? Okay. Write on him the name of my Elohim, the name of the city of my Elohim, the new Jerusalem. Ako naman yung na-share niya one time, di ba, sa Shabbat, nga, naakay dako kay privilege sa pagsulod sa wala ang syudad. Kaya ano, naakay pasis, naaangalan, ikulit sa imuhang pulo, pilit 666. No? Write on him the name of my Elohim, the name of the city of my Elohim, the new Jerusalem. I will write. I write on him my new name. Diba? Kita ninyo, si Rabbi Yeshua na siya bagong ngalan. Ikulit na niya, isulat na niya sa imuha. So, mo niya saad sa simbahan sa Philadelphia. Kung di pagkalindot, so naka-examine na mo sa inyong kinabuhi. Asa mga simbahan? Ikaw sa katata, Sardis? Ha? O, yun ng Philadelphia yun. O. Dayon, ang Church of Laodicea, mo ni karon ang mga church. No? Na guwapo na bagay ta nga church pero galing lang ingon diri da lukewarm. Lukewarm. Sa manang lukewarm. Kanang lukewarm kanang maligamgam. Mali kayo no? Kanang maligamgam at ubangan sa ilang dili siya ganahan ana. Pero sa physical ug tan-awon nimo kana bitaw ay nadunggan ako na Russian scientist nga ang health sa imong body depende sa imong pag-take sa tubig. No? Muti ako nadunggan nga especially yung gi-mention dito, kung mag-take daw ka pirmi og bugnaw, dahil ka ng hago kay kastanan, kanang init kay mo inom ka og kining bugnaw nga tubig, dili na siya atay sabon. Kay ma-freeze man nimo tong ako yung movement na ay tungod kay bugnaw, dili maka dagag paspas imong dugot kay nabugnawan, murag na kuan siya ba? Murag sa kuan na freeze siya sa makadyot. So angay gid ta daw ana kanang pag hago kay ka, imong imnon kana ra gyud maligamgam. No, maligam-gam at tubig. O ganit ka nang sa kadlawon bitaw, nang mamatatag kadlawon, ang advice niya, pinakanindot nga mag-inom kag tubig katong init-init kay maano daw ang mga toxic sa imong body. So meaning lukewarm. Pero diri nga simbahan, dili ni gusto sa Elohim. Ang gusto niya, di ba ingon siya diri, I know your works that you are neither cold nor hot. But I could wish you were cold nor hot. So then, because you are lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew you out of my mouth. Walang hiting standard sa Elohim, no? Kinanglan, init-init yun. O bugnaw yun. So what you mean by, kung bugnaw kay ka, iba ako nang napamatudan ba? Na ang pagkaon, dili siya mapanos kung ibutang ni mo grep, di ba? Ibugnaw. Kung imo kung initon, dili po siya mapanos. Kaya walang may bakterya lahutay. So, kung lukewarm ka, standard na sa Elohim according na sa kulong, dili siya gusto, anak.
kay mapanos ka. So muna yung diri ang lukewarm, ang description ni Yeshua, niyang pagpakita niya simbahan, faithful and true witness. Beginning of the creation of Elohim. So ang good points lang niya is works for the Elohim. So naa siya pagtanarbaho. Di ba? Ingon siya, I know your works that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. Ato pa ang gusto dahil sa Elohim unta, nalan og bugnaw, og init. Mo niyang gusto. So na ay preservation. Ako nang giingon, no, wala kay ko katugkad ani pero sa ako lang nasabtan, kung bugnaw pug kay ka, nang butang ka sa rep, so na ay preservation. Kung init pug ka, na ako'y preservation. Na ang gimingon man dili man ka bugnaw, dili pug ka init. So ako kang suka sa akong bakba. So ang bond points niya is lukewarm siya. So kining lukewarm bitaw ta. Dili gyud na insakto tubangan sa Elohim. Nga kanang uyon-uyon lang sa panon ba? Dasig man dasig po. Pero mismo siyang kaguluwa bichi kadasig. So bira-bira ra ni siya. Kung asa tong hangin dito pud siya, asa ug sa doktrina pa ni siya karon kay mo manigi kan diri pud ka wala kay saktong baruganan, bira-bira ka ba? No? Wala kay kanang itawag natog angkor o angkla. Di og sulayan ka, di gyud ka matarong. Itan karon nakadungog mo og sakit-sakit mato. Sige lang naon gyud gibarugan, wala mo labay raman to siya. Nang dili ka mapaning ba? Dayon, ang nakaparat pud anin niya pretending you are rich, actually dato gini. According sa kining nakabasa ko ni sa Open Bible or sa katong Bible na katong kuan ay comments dito ang mga Bible scholars nga kining Laodicea usa ni siya ka lugar nga gipuy-an sa mga tao kunya ang trading atong unang panahon nakusog kay nga negosyo kanang naghimo og mga tent ba kanang mga clothes bitaw mura ni siya garments mga garments ni siya ang kuan ani kanang murag garment factory ba so daghan ang nadato aning lugar okay so kanipot ang iya pugkan ani is because you say I am rich dato gyud ni siya physically kani nga simbahan dato gyud ni siya physically. Ang iyang ibasihan sa iyahang pagpanalangin sa Elohim tungod kay dato siya ani. Kung naingon siya nga, because you say I am rich, have become wealthy. Ha? Sa akong pagmamatulungan sa akong nadato ko. Nya din ako kinahanglan pag mga advice, din ako kinahanglan pagtudlo, kinadato nako. Mo ni iyang baruganan. Pero ingon diha, spiritually di ay kanang ingon di sa pulong, kani ang physical ni iyang ibasihan, nadato siya, become wealthy, di na sa kinahanglan. And do not know kani sa spiritual ni nga paglantaw sa ilong sa iyaha. Na ikaw di ay rich ka. Saan ang rich? Sa barko pa na siya, naunlod na ka. Miserably ang imong kinabuhi. Wala kay peace, wala kay joy. Nya imong kinabuhi is, kanang, nag-defend ka sa imong emotions. So mo ni, miserable, poor. Buta ka, o pugo ka. Mo ni ang mga simbahan. Dayon, advice from Elohim, buy from me. Ha? Palit, gikan ka nako, gold refined in the fire. Ano na siya? Palit na akong pagtuo. Itong pagtuo ba nga, sulayan ba? Pasabot ani ba nga, pagbato o pagtuo. Nako, o gana nga pagtuo ka nang iagi o pagsulay. Kaya, sinati ka o dagang pagsulay, kaya malig una yung pagtuo. Muna ingon niya, ha? Buy from me gold refined in the fire, that you will be rich. Kita, kung saan ba itong ikadatuan? Kung ang atong pagtuo, grabe pagsulay sa kalayo, nahimo kang dato. Tubangan sa Elohim. Kung muna ingon na, white garments that you may be clothed. Okay. Pagpalit po na ako o kanang puti nga bisti. Aron nga masaminaan. Kaya nga ang iyahang description at tubangan sa Elohim, naked siya. Kinahanglan siya masinulugan o puti nga garment. Mo ingon ang advice ni ka sa Elohim, palit na ako. Palit na ako og bulawan. Bulawan nga dangkas kalayo. That is faith. Kaning white garments mo unang imuhang gitawag og the righteous acts of the saints, di ba? Ang fine linen nga gisuot o ilang gisuot mo to ang mga righteous acts of the saints. Pasabot igsuon naa kay mga binuhatan nga matarong yun, ha? Dili sa imong pagkuan kung matarong. Pagka matarong gyud nga gikan sa Elohim, ang Elohim gyud naghatag nimo na abulaton imo na gi-perform. So sa pag-perform nimo ana, ang tumbas ana mo nay puti nga bisti. Ano mo dili? Dayon, anoint your eyes with eye salve that you may see. So actually kaning dito man gud sa according na sa kuno, dito parts bali sa Europe, naa sila gitawag dito ointment nga ihaplas sa imong mata ug makaklaro ka og lantaw. So mo nagilantaw, mo ni gingon ding eye salve, no? Nga kung haplasan ang imong mata, wa clear imong pananaw. Siguro sa atong panahon karon mo nay eye mo, no? Eye mo sa pagyod. Eye mo or unsa nang ibutang sa imong mata para mo tinaw imong pananaw. Sa ilahang panahon atong una is ointment. Magbutang ka, no? Maglihog ka, may ikaglihog, imuhang
haplasan ang imuhang mata aning ointment nga gitawag og eye salve aron nga makakita ka og klaro. Na unsa man na sa spiritual? Unsa man na sa spiritual? Anoint your eyes with eye salve. Na sa physical na ay ointment sila kan adto nga pwedeng ihaplas sa mata aron maklaro imong pananaw. Sa spiritual unsa man na? Ha? So discover. Oh. Ako, kung paday kung sa nang eye salve in the spirit, pero para sa ko alam, kung ako masabtan nga kaning atong faith mo ni imong third eye sa spiritual. No? Naman tay two eyes. So naapot tay kita og third eye. Ang third eye nimo, mo na kita and through the eyes of faith I can clearly see Elohim is good, di ba? Through the eyes of faith. So, importante po ning naagyod kay mata sa espiritu. Makita nimo makapanamin ka sa imong kagalingan. No? Dili lang kita kay kani magong nga church, ang iyang pananaw galantaw ra siya siyang physical. O, ay hang kadato, ang ihang kadagaya, yun nag-ingon siya wala na gyud kinahanglan ako. Pero spiritually di ay imong kahimtang tubangan sa Elohim, sama na ka sa barkong nalunod. No, nalunod imong pagtuo, miserable imong kinabuhi. Oh, na anak kay gitawag og kanang mga emotional nga mga distress, emotional depression, emotional basta emotional. No, mo ni kag miserable. Pobre ka, buta og naked. Okay. So ang remedy ani igsuon, be zealous and repent. So nakanindot lang ani nga simbahan kay palangga sa Elohim, di ba? Oh, naa siya sa adinhi nga to whom I love, I chasten. Mo yung dili gali oh. As many as I love, I rebuke and chasten. Therefore be zealous and repent. Palangga ni sa Elohim nga simbahan. Oh. Mo ang gali ingon siya nga sa verse 20, behold, I stand at the door and knock. So, nagtindog siya sa portahan sa imong kasing-kasing nanuktok. O kinsa to makadungog sing tingog ug mag-abri sa portahan, musulod si Rabbi Yeshua ug makigsalo siya ug siya makigsalo uban ka Yeshua. So mo ni ang lukewarm church. Okay. Iyang reward is grant to him ito ning English pet. Grant to him, to him who overcomes, I will grant to sit with me on my throne, as I also overcome and sat down with my Father on his throne. So, grant to him to sit down. No? Grant to him to sit down, to sat down with my, overcome, sat down with my Father. To him, I will grant to sit with me on my throne. To sit, grant to him to sit with me on my throne. So, palingkuron ka uban sa trono ni Prabhu ni Yeshua. So, naakay parts sa trono. No? So, okay. I-examine niyo asa mga simbahan. Kita na niyo asa mga simbahan. Okay. So, panamin mo ha, asa mga simbahan. Tagsa-tagsa taan eh. Asa tanga simbahan. O, sa matong lukewarm. Ang lukewarm igsuon, bulong sa nang skim sa lukewarm, mga dato ni sila. At pobre man ta. Ha? Mga dato ni nga mga simbahan. Dato gini nga tao. Ha? Dato gini nga tao. Kwartahan ni nga tao. Muna gitawag ani, kwartahan ni nga tao, dato ni nga tao. O, so wala ta. In the first place, physically, wala ta. Kita mo na. So, dito kita mahabong sa Philadelphia. O, pobre, gagmay kusog. Pero, na I promise nga kinablihan pirmi. So, ako nalipay lang ko kuno nga I consider myself nga bilang ko sa church sa Philadelphia. So mo nang ako pong nakita nga unsay kiablihan sa Elohim bisan sa kagamay sa funding, bisan sa kagamay sa kusog na agyoy paghuman sa buhaton. So mo pud na spiritually, pwede ko na yung ma-apply sa inyong kinabuhi nga gamay ra man ko kusog, gamay ra man ko pero magmatinud-ano lang ko one day, no? Maabot pud gyapon ang kahingpitan o katumanan sa masaad sa ilong sa akong kinabuhi. So, pwede po na. Okay, anyway, so, dili na noon at natapos na niya itong pagtulunan. Ako na lang gining tapos kay next week, magsugod na kita sa atong ministry na teaching. Okay, mapugapo ni mo. Akong estimate ni mga 12 yun ni kasyabat. Dayon, ako pong target ani nga before mahuman ang Passover. Oh, Hindi ako pangutan na. Wala na. Kung naami mga pangutan nga, marag libog-libog, na ako, wala pa man yung kayo na ako ni matugtan yung mga kasimbahanan. Sarang yung kayo ako nasabtan, kanilang